Vlog. Nandito ulit tayo sa Doña Soledad Better Living Parañaque sa isang branch ni Rusi. At meron na naman tayo ditong kasama na pasok sa budget-friendly category. Naka zero down payment pa at maraming kulay na pagpipilian. Pwede pang forma, pang araw-araw, pang long ride. Rusi Flair 125. Check na nga natin yung kanyang specs and also the price. Ito na nga si Rusi Flair 125. Mag-umpisa na tayo sa kanyang color variant available. Meron siyang kulay black, matte black, may red din siya, glossy red, meron siyang blue, at itong binablog natin ngayon na kulay puti. Pag-usapan naman natin yung kanyang tindigan, sabi rin natin sa kanyang looks may ibubuga rin siya. At meron din siyang ka-look-alike. Ang pagkilatis dito, umpisan natin dun sa kanyang gulong. Ang tire size naman nito, 80 by 80 by 14. Hindi naman to kanipisan at hindi rin siya kalaparan, saktong-sakto lang din siya. At maganda rin yung design ng kanyang rubber. Ang brand naman nito, Yuan Xing. At yung brand na yan, marami na ring motorcycle company ang gumagamit. Pag-usapan naman natin yung kanyang mugs. Matte black yung pagkaka-finish sa kanya. Marami ring strand yung kanyang alloy wheels. Ang suspension naman niya dito, naka-telescopic port na glossy black yung pagkaka-finish. Yung reader naman nung kanyang speed, naka-cable pa rin siya, no? Hindi pa siya digital. Pero okay lang din naman kasi dito naman siya bumawi sa kanyang braking system. Naka-disc brake na rin to, naka 2-pot caliper, naka 3mm din yung lapad ng kanyang disc at marami siyang butas. Nagsisilbi ang cooling system sa disc kapag sobrang gamit mo sa kanya. Dito naman sa kanyang fender, may letter R siya dito, tapos hindi lang siya plain na curve, may mga angles din yung design nito, at saka yung extension niya dito sa kanyang likod, mataas lang din siya, pero wala naman dapat ipag-alala kasi yung guard niya dito, yung plastic niya, mataas na rin siya, hindi basta-basta pupunta dun sa kanyang body frame. At alam naman natin kung natatalsikan ng tubig yung ating body frame, hindi yan parating napupunasan, magkakaroon ng corrosion yan. Kaya okay na okay rin siya, pero kung gusto nyo makasiguro, pwede nyo ring dagdagan. Dito naman tayo sa kanyang headlight. Aggressive din, no? Masungit din yung pagkakadesign dito sa kanyang headlight. At makikita natin dito, meron na rin siyang daytime running light. Ito dito. Tapos dito sa gilid niya, naka-split type din siya kaya hindi siya nakakasilaw. Pero ang downside lang dito, naka-halogen type pero malakas pa rin naman yan. At dito sa baba niya, kung makikita nyo dyan sa camera, carbon type design na rin siya dito, yung beak niya. Same lang din yung design dito, nag-extend yung carbon type design niya. At makikita natin dito yung kanyang signal light. Hindi siya nakalabas, no? Okay na okay yan para hindi naman masabit. Less problema, di ba? And yung kanyang signal light, naka-bulb type pa rin siya. Pero napakaganda ng plastic niya dito, no? Very clear. Ayan. So, ang payo ko lang sa inyo, mas maganda para tumagal yung ganda ng cover ng kanyang headlight, pati na rin ng kanyang signal light. Huwag nyo masyadong ibababad sa arawan. Kung hindi naman mapipigilan, siguro, bumili na rin kayo ng cover at saka laging punasan. Ang decals naman natin dito sa kanyang side, combination ng kulay green at saka kulay orange. Tapos, may nakasulat na Rusi 125. Dito naman sa pinakaibabaw niya, glossy black yung pagkaka-finish dito. And this is common sa lahat ng kanyang color variant. At yung decals na makikita lang natin dito sa kanyang harapan, napakalinis lang din. Ito, yung flare, tapos may kulay orange at saka kulay green. Sa pinaka-head naman niya dito sa taas, hindi nila plain white. So okay na okay din yung design, glossy dito, tapos may plastic dito na may accent. Tapos parang may ilong siya or air vent. Napakaganda rin ng design niya dito. Dito sa gitna, yung hati, puti. Puntahan naman natin dito sa kanyang handlebar. Yung mga lever niya dito, matte black yung pagkaka-finish. Okay na din kasi nag-jive dito sa kanyang fairings dito sa harap. And yung rubber niya, mataba siya, makapit din to. Mas maganda dito para manatili yung kapit dito sa kamay mo, laging malinis, ibabrush mo pag nagwa-washing ka. Tapos dito sa kanyang tip, hindi rin naman nila tinipid kasi bakal na rin yung nandito niya. Ang napansin naman natin dito, wala siyang park brake. Mga buttons naman na makikita natin dito sa kanyang left side, basic lang din yung kanyang dimmer. Yan, madali lang din siya pindutin. Yung kanyang busina, turning lights button, at mayroon din siyang choke dito. Ayan. Ang gamit naman ng choke, pag nahihirapang umandar yung motor mo, pwede mo siyang gamitin. Pupunta naman natin yung mga buttons na makikita natin dun sa kanyang right side. Ito yung kanyang kill switch. Okay na din for safety purposes, lalo na pag iniiwan mo yung motor mo dun sa labas, yan, pwede mong ipindot yan. Tapos ito yung kanyang headlight option, yung kanyang starting system naman, naka push button, and of course hindi mawawala yung kanyang kickstart. Dito naman, maganda rin yung pagkakadesign dito sa kanyang semi-digital panel gauge. At meron din ditong design na carbon type. Ayan, maganda rin. Malinis lang din siya. Dito naman tayo sa kanyang meter panel. May ilaw na siya dyan. So semi-digital lang siya. Ito lang yung digital sa kanya.
yung kanyang fuel indicator. Maganda rin yung position ng kanyang signal lights kasi magkabilaan. Alam mo kung naka-left or naka-right ka. Tapos, may letter P din dito. Ibig sabihin, park. Pag pumupreno ka or pumipiga ka ng preno, nagsisignal din yan. High beam indicator din dito. At ito yung kanyang speed meter. At ito naman yung isang kagandahan dito. Very convenient din siyang gamitin. Kasi kung makikita nyo dito, meron na rin siyang pocket. Kaso hindi lang siya masyadong malalim. Mababa lang din siya, lalo na dito sa kanyang right side. Pero okay naman, at least meron siyang pocket. At meron din siyang utility hook dito. In case na mamamalengke ka, pwede mo siyang isabit dyan. At ito pa yung feature na nag-add sa kanyang convenient factor na gamitin. Dito mo na rin bubuksan yung kanyang seat. At meron na rin siyang shutter lock dito na pwede mong gamitin. In case na iiwanan mo yung motor mo, additional safety feature na rin. Tapos dito mo lang din siya bubuksan. Ayan. At kung gusto mong buksan yung kanyang seat, itatapat mo lang siya dito sa kanyang fuel and seat. Ipindot mo lang din siya. Ayan, open na yung kanyang seat. Pero dito naman, ang feedback ko naman, hindi siya ganun kalambot. Dito naman tayo sa kanyang flatboard. Very okay din yan, no? Lalo na pag may mga bagahe kang dala. Kahit wala kang top box, pwede mong ilagay dyan. Sa kanyang tapakan, may mga designs na rin yan na nakalagay para hindi mag-skid yung ating footwear. At dito sa baba, dito rin nila nilagay yung kanyang battery. And sa design naman dito, hindi naman nila tinipid kasi napakaganda ng pagkakadesign dito. Ang daming accent, tapos may carbon type design na rin siya dito. Sa kanya namang legroom, i-check natin yan mamaya. Yung kanya namang upuan dito, maganda rin. Makapit rin sa pantalon yan kasi nahipo natin yan nung nililipat natin. Napakalambot din nung foam niya kaya titingnan natin yan mamaya. At dito naman sa kanyang side, ito lang yung kanyang decals, napakaganda lang din. Very minimal lang din, napakalinis. At may airbox na nakalagay dyan. Yung grab bar naman dito, kulay black yung pagkaka-finish. Buksan na nga natin yung kanyang compartment. Ang kakasya lang siguro dito is half face na helmet. Pero yung kanyang compartment, maluwang din, nasa 20 liters din sigurong kaya nito. Pwede yung mga documents, extra baggage. At dito rin sa baba, meron din siyang helmet hook. Dito naman sa plastic niya dito sa kanyang upuan, meron din siyang tool organizer dito. Pwede mo rin ilagay yung papeles mo dito. Additional points sa kanyang convenient na gamitin. Ito naman yung kanyang gas tank. Meron na rin siyang naka-ready for overflow dito. Dito papasok yung sobrang gasolina. Ang fuel capacity nito, 7 liters. Malaki-laki na rin. Plus, may compartment pa siya. Okay na. Ang fuel consumption naman nito, 2.5 liters per 100 kilometers. Dito na tayo sa kanyang makina. Ito yung kanyang air cleaner. Medyo maliit lang din siya. At itong kanyang panggilid, yung crankcase cover niya, very good to kasi bakal na yan. At yung kanyang kickstart, glossy black yung pagkaka-finish. Ang engine type nito, single cylinder, 4-stroke at air-cooled pa rin. Bakit? Kasi mababa lang din naman yung kanyang compression ratio, 9.2:1. At ang bore naman nito is 52.4 by 57.8. At syempre, naka-CVT pa rin to. Yung kanya namang max power, 5.6 kW at 7,500 RPM. At yung kanya namang maximum torque is 7.2 Nm at 6,000 RPM. Which is okay naman pang daily at pwede rin pang long ride. Dito naman tayo sa kanyang gulong dito sa likod. Ang size nito, 170 by 14. Malapad-lapad na rin to. At ang napansin nating kagandahan dito, yung kanyang drum brake, inverted na rin to. Tapos may cover siya dito. At dito naman sa kanyang suspension, naka-monoshock lang din to pero ready na to for dual shock. Bakit ko nasabi? Kasi dito makikita natin, ito yung hole niya no, sa kanyang monoshock. Tapos meron din siya dun sa kabila. At maganda rin dito, meron na rin siyang built-in na tire hugger. Ito naman yung itsura niya dito sa kanyang likod. Mahaba rin yung kanyang fender. May reflector din dyan. Tapos dito mo yung kakabit yung plaka dahil may plate lamp na rin siya dito sa ibabaw. Ito namang stoplight natin dito. Crystal light yung pagkaka-cover sa kanya. Bulb type pa rin tong mga to. At ang maganda dito, naka-extend yung plastic fairings niya dito. Nakalitaw yung transparent cover nung kanyang tail light. Okay yan kasi halimbawa nasa long ride ka tapos may back ride ka na naka-reflector. Naiilawan yung reflector nung back ride mo. Additional visibility rin yun. Dito naman tayo sa kanyang right side. Ang makikita natin dito, yung cover niya dito, mahaba rin, no? No-cover niya pati yung kanyang elbow dito sa baba. Okay yan, kasi pag nagkamali ka, natumba ka, hindi mapapaso yung paa mo dito. And ang magandang design dito, nakita natin dito, akala natin liquid cooled na siya, no? May radiator siya. Pero may cover lang siyang ganyan, pero air cooled pa rin siya. Maliit lang din yung tapakan, yung pillion ride, pero may guard na rin siya dito, no? Sa mga gustong kumuha ng motor na to, I will serve as reference. Ang height natin ay 5'6". I-check na nga natin yung comfort natin dito sa motor na to, yung kanyang legroom, yung upuan niya.
Ang napansin natin sa kanya, unang-una yung kanyang suspension. Very malambot lang siya. Ang ganda siguro nitong dalhin pag nasa medyo malubak ka. No, napakaganda nung kanyang suspension, yung kanyang play niya, nakita nyo naman. At yung kanyang upuan, very comfortable din siya. Ang legroom naman natin, sa height nating 5'6", may ganyan pa na natira. Tapos pwede pa natin siyang i-play na ganyan. Makapit rin yung kanyang pre, pati dun sa kanyang likod kahit na naka drum brake lang din siya. At ang napansin pa natin ditong isa, napakagaan niya, no? Kapag i-stand mo siya, tapos kapag ibababa mo, kasi ito ay may dry weight na 103 kg. Pwede rin pala siya pambabae. SRP naman guys, 55,000 pesos. May naibulong nga ako sa inyo sa mga Rusi videos natin. Kapag magka-cash on the spot ka, pwede ka pang tumawad up to 2,000 pesos. So kung 55, magiging 53 na lang to. At syempre, nakadepende yan sa kasang pupuntahan nyo. At kung gusto nyo naman ng installment, pwede yan guys. Napakababa lang din ng kanyang installment. 2,225 na lang siya for 3 years. Budget friendly ba? Comment nyo na yung mga nasa isipan nyo dun sa comment section. Sa mga gustong makakita ng actual unit na to, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address, FB page, at saka contact number in case na gusto yung mag-inquire sa Rusi Motorcycle. Sana nagustuhan nyo itong vlog na to. For more of my videos, motorcycle reviews, please subscribe po sa ating YouTube channel. I-follow nyo na rin po ako sa ating Facebook at sa ating TikTok na yung link ay nasa description po sa baba. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!